Madam, nandyan na po pala kayo. Good evening po, kung hindi siya pinuna ni Yaya Gloria, hindi mapapansin ni Jake at Gianna na nandito na pala siya. Napansin niya panggulat na napalingon ang mga ito sa gawin niya habang para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Mommy, nakangiting bigkas ni Gianna. Tumayo ito at nakangiting naglakad palapit sa kanya. Mommy, where have you been po? Tama, may bigaling po kayo sa spa no? Well, we have visitor po. Si Tita Jolene. She's nice po ang look, binigay niya ito sa akin. Nakangiting wika ni Gianna sabay taas sa braso nito kung saan nakita niya ang isang pearl bracelet na nakasuot dito. Lalo naman siyang nakaramdam ng paninikip ng bundok, masakit sa kanya na isipin na iniisip pala ng anak niya na galing siya ng espe, at mas masakit na makita na natutuwa ang anak niya sa regalo ng babaeng pinagsiselosan niya na ngayon. Yes, iyon ang totoo. Nagsiselos siya. Paanong nagawang dalhin ni Jake sa sarili nilang pamamahay ang sekretary nito? Oras pa ba ng trabaho? Gabi na eh. Kung gusto mong kumain, maupo ka na. Gianna, bumalik ka na din sa upuan mo. Hindi ba't may mga lesson ka pang dapat pag-aralan? Seryosong wika ni Jake. Hindi naman siya makapaniwala. Napatitig siya sa paborito niyang upuan na ngayon ay okupado na ng ibang babae. Right. Gianna, tapusin mo ang pagkain mo. Busog pa ang mommy kaya hindi na ako makakain. Mamaya, tutulungan kita sa homework mo. Pilit ang ngiti na wika niya. Yeh, I almost forgot. Diet ka nga pala. Hindi ka kumakain ng heavy meal sa gabi kasi natatakot kang tumaba. Sarkastikong wika ni Jake sa kanya. Pakiramdam niya, biglang nanginig pati ang laman niya sa naringin niya mula dito. Yes, maaraing diet siya dahil simula kaninang umaga, walang maayos na pagkain ang pumasok sa tiyan niya. Kaya siguro nakakaramdam siya ngayon ng panangasim at pananakit ng kanyang sikmura. Yes, diet ako kaya enjoy your meal. Mauuna na ako sa inyo. Mahinang bigkas niya at mabilis na siyang naglakad paalis. Nang tuluyan na siyang makatalikod, sa kanya na hinayaan na bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Sabi niya noon, hindi siya papayag na may ibang aali-aligid sa asawa niya, pero bakit ngayong nangyari na ang bagay na kinatatakutan niya, hindi niya pala kayang magwala magalit ng harap-harapan at sumbatan ito. Bakit bigla siyang naduwag? Dahil ba natatakot siyang baka tuluyan siya nitong iwan? Dahil ba natatakot siya sa katotohanan na baka hindi na siya nito mahal? Hindi niya alam. Naguguluhan siya at the same time. Natatakot siya sa lahat ng mga posibleng sabihin ni Jake sa kanya. Dumiretso siya ng kwarto at saktong pagkapasok niya, muli siyang napahawak sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung gutom ba siya pero masakit iyon. Sobrang sakit kaya naman halos patakbo siyang pumasok ng banyo. Umupo sa toilet bowl at umir pero wala siyang mailabas. Nanatili siya sa ganoong sitwasyon hanggang sa kahit paano, humupa ang pananakit. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at naglakad siya palabas ng banyo kung saan naabutan niya si Jake sa kanilang silid. Nakaupo ito sa kama at mukhang hinihintay siya. Jake, mahina niyang tawag sa pangalan nito. Ramdam niya ang matinding agam-agam sa puso niya pero kailangan niyang lakasan ang loob niya. Elena, siguro nagtataka ka kung bakit kasama ko si Jolene. Seryoso nitong wika. Hindi naman siya nakaimik. Nakatitig lang siya kay Jake na feeling niya isang estranghero na lang sa paningin niya. Gusto ko pa ng isa pang anak at gusto kong si Jolene ang magdadala noon since ayaw mo naman ng mabuntis diba? Seryoso nitong wika na parang isang bomba na sumabog sa pandinig niya. Ano ang sabi mo? Jake, naririnig mo ba iyang sinabi mo? Gulat na bigkas na wika ni Elena. Walang pakundangan ng pagpatak ang luha sa kanyang mga mata dahil sa matinding pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na harap-harapan na sabihin sa kanya ng sarili niyang asawa ang katagang iyon. Elena, you heard me right. Hindi ka naman siguro bingi diba? Pumayag na si Jolene, magbubuntis siya sa pangalawa nating anak kapalit ang tamang halaga. Once na. Enough. Stop it dahil hindi ako papayag, galit niyang sigaw dito. Naiintindihan mo ba? Hindi ako papayag, Jake. Napansin niya naman ang matinding pagkadismaya ng mga mata ni Jake. Tiimbagang siya nito tinitigan at pagak na tumawa. Hindi ka papayag? Well, wala ka din namang magagawa kapag ginusto ko diba?
Una sa lahat, kasalanan mo kung bakit nangyayari ito kaya wala kang karapatan ng pigilan ako sa lahat ng nais ko, Elena. Seryoso nitong bigkas. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis itong naglakad palabas ng kwarto. Pabalibag nitong isinara ang pintuan kasabay ng malakas niyang pagpalahaw ng iyak. Sobrang sakit sa dibid. Hindi niya akalin na sa isang iglap, tuluyan yatang maglalaho ang maganda nilang pinagsamahang mag-asawa ni Jake. Nang dahil lang sa contraceptive pills, tuluyan na yatang naglaho ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng asawa niya. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang umiiyak dito sa loob ng kwarto nang biglang dumating si Gianna. Nagtaka pa siya dahil nakabihis ito gayong kung totoosin, kapag ganitong oras, matutulog na ito. "Mommy, Willoughby, are you crying po?" Kunot noon itong tanong. Kaagad niya namang pinunasan ang luha sa mga mata niya at seryoso niya itong tinitigan. "No, I am not crying." "Teka lang, bakit ka nakabihis?" Nagtatakang tanong niya. Well, sasama ako kina Daddy at Tita Jolene. Mamamasyal daw kami." "Mommy, sasama ka ba sa amin?" Malambing ang tono ng boses na wika ni Gianna, kaya naman muli siyang naluha. Ganoon lang kadali para kay Jake ang lahat. Napati ang anak nila ay gusto nitong idamay sa katarantaduhan na ginagawa nito ngayon. "Hindi ko alam ang tungkol dito but baby, maatim mo ba naiwan si Mommy? I mean, wala akong makakasama dito sa bahay. Baka naman pwedeng huwag ka na lang sumama sa kanila." Malambing ang tono ng boses na wika niya, kahit na ang totoo, gusto niya nang pumahaw ulit ng iyak. Walang hiyang Jake. Hindi pa ba sapat ang pananakit ng ginawa nito sa kanyang damdamin at pati ang walang kamuwang-muwang na anak nilang si Gianna ay gusto pang idamay sa kagaguhan na ginagawa nito ngayon. "Mom, I promise to Daddy na sasama po ako sa kanila. Please payagan niyo na po ako." "Please, Mommy," malambing nitong bigkas kaya naman hindi na siya nakapagpigil pa. Kuyom ang kamao na lumabas siya ng silid at diretso sa living room kung saan naabutan niya sila Jake at Jolene na para bang close na isa't isa. Halos magkadikit ang mga katawan na nakaupo sa pang-single na sofa. "Jake, ano ang ibig sabihin nito? Bakit pati si Gianna gusto mong idamay sa kalokohan mo?" Hindi na siya nakapagpigil pa at halos sumigaw na siya dahil sa galit. Punong-puno na siya eh. Alam niya sa sarili niya na may kasalanan siya pero bakit ganoon? Bakit nagawang pati sa sarili nilang pamamahay, dinala pa talaga ni Jake ang babaeng ito? Bakit wala na ba akong karapatan? Look, Elena, medyo matagal na din na hindi natin naipasya si Gianna dahil palagi kang abala at ganoon din ako. Pero ngayong may time na ako, pipigilan mo ba ang bata na mamasyal at makapag-enjoy na kasama ako? Seryoso nitong wika. Pero kasama mo siya. Kasama mo ang kabit mo, Jake, galit niyang sigaw dito. Pagak naman itong tumawa. Nanlilisik ang mga matang tinitigan siya nito bago ito sumagot. "Hindi ko kabit si Jolene. Si Jolene ang magdadala ng isa ko pang anak na hindi mo kayang ibigay kaya wala kang karapatan na tawagin siyang ganyan." Galit nitong wika sa kanya. Wow. Wow, Jake. Naririnig mo ba iyang sinasabi mo? Hindi mo kabit ang babing iyan? Ano mo siya second wife, gigil niyang bigkas. Natigilan naman ito. Kuyom ang kamaong nilapitan siya at nang makalapit, pabulong itong nagsalita. "Second wife? Sabihin mo lang, pwede ko siyang gawing legal wife kung gugustuhin ko, Elena. Now, tama na ang dramang ito. Isasama ko si Gianna at wala kang magagawa," seryoso nitong bigkas. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, parang wala lang na nilapitan nito si Gianna. Hinawakan sa kamay naglakad na paalis. Tahimik namang sumunod si Jolene sa mga ito. Bago ito tuluyang umalis, nilingon pa siya nito at makahulugang nginisyan. Naiwan naman siyang parang kakapusin na sa paghinga. Feeling niya, ito na iyong pinakamabigat na eksena na naranasan niya sa tanang buhay niya. Ilang saglit lang, narinig niya na ang tunog ng sasakyan paalis. Alam niyang sila Jake iyon kasama ang anak nilang si Gianna at ang kabit nitong si Jolene. Hindi niya na mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Pasalampak siyang napaupo sa malamig na sahig habang walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. "Jake, ano ba? Masaya ka na ba na nakikita mo akong nasasaktan ngayon?" Mahina niyang sambit. Hindi niya na alam kung ilang oras na siyang walang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil hindi niya na nga namalayan pa na nakatulog pala siya. Basta sa muling pagmulat ng kanyang mga mata,
ang nag-aalalang mukha ni Yaya Gloria ang sumalubong sa kanya. Madam, buti po at nagising na kayo. Sobrang taas po naglagnat nyo. Seryoso nitong sambit. Walang gana niyang inilibot ang paningin niya sa buong paligid kung saan ramdam niya na ang matinding pagkahilo. Madam, tumawag na po kami ng ambulansya. Anumang sandali, darating na po sila. Kailangan niyo pong madala sa hospital sa lalong madaling panahon. Muling wika ni Yaya Gloria. Hindi niya na iyon pinansin pabagkos, muli niya nang ipinikit ang kanyang mga mata. Nahihilo siya at kahit na ang pagtayo ay hindi niya din yata kaya. Hindi niya alam kung epekto ba ito ng sakit ng kalooban niya dulot ng pag-alis ni Jake, kasama si Gianna, at ng kabit nitong si Jolene, pero isa lang ang sigurado niya, hindi niya kayang tanggapin na tuluyang mawala sa kanya ang mag-ama niya. Nang muli siyang magising nasa loob na siya ng private room ng isang hospital. Napansin niya ang ilang mga aparato na nakakabit sa kanyang katawan. May dextrose at oxygen din siya, at nang ibaling niya ang kanyang paningin ang nag-aalalang mukha ni Ate Angela ang sumalubong sa kanya. Elena, mabuti naman gising ka na. Alam mo bang 3 araw kang walang malay, seryoso nitong wika. Para namang bigla siyang nablangko. Babangon sana siya pero hindi niya mahanap ang kanyang lakas. 3 araw. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya dito. You heard me right, Elena. 3 araw kang walang malay at sa loob ng 3 araw na iyan, sobrang taas ng lagnat mo. Ano ba ang nangyari? Ha? Nag-away ba kayo ni DJ? Balita ko nasa Singapore ang mag-ama mo at nagpaiwan ka, seryoso nitong tanong. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Nasa Singapore sila Jake at Gianna and for sure, kasama ng mga ito si Jolene. Si Jolene na ba ang ipinalit sa kanya ng mag-ama niya? Masakit isipin pero kailangan niyang kayanin. Lalo na at 3 araw na pala siyang naka-confine dito sa hospital na ito. Mukhang hindi niya na kailangan pang mag-diet para pumayat dahil ngayon pa lang, ramdam niya na ang pagbagsak ng katawan niya. Nakakaramdam na din siya ng panghihina. Alam ba nila mommy at daddy ang tungkol dito, Ate Angela, nag-aalala niyang tanong. Sana hindi dahil hanggat maari, ayaw niyang madamay ang mabait niyang mga in-law sa problema nilang dalawa ni Jake. Hindi pa. Hindi ko sinabi. Ako lang ang sinabihan ni Gloria, kaya ako pa lang ang nakakalaam sa sitwasyon mo ngayon, Elena. Ano ang plano mo? Saka, may mga laboratory na ginagawa sa iyo na dapat mong malaman. Seryoso nitong sambit. Mas maganda nga po siguro na huwag na nilang malaman ang sitwasyon ko at ang sitwasyon ng pagsasama namin ni Jake, mahina niyang sambit. Elena, sorry kung maitanong ko ito sa iyo pero wala ka na bang contact sa mga magulang mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Nagulat naman siya sa tanong nitong si Ate Angela, lalo na at first time nitong inungkat ang tungkol sa bagay na iyon. Itinakwil na nila ako at kung sakaling tuluyan din akong itakwil ni Jake, si Gianna na lang ang meron ako, Ate Angela. Naluluhan niyang bigkas. Napansin niya naman ang, kung ganoon, kailangan mong tatagan ang loob mo. Elena, tiyak nakakausapin ka ni Dosi para sa kondisyon mong ito. I mean, Ate Angela, sabihin mo nga sa akin. Malubha ba ako? Bakit ang mga taong hindi na nag-exist sa buhay ko, ay tinatanong mo, nagtataka niyang tanong dito. Napansin niyang pilit itong napangiti. Ano bang klaseng tanong iyan? Of course, doktor mo lang ang makakasagot ng mga tanong mong iyan. Siya nga pala, darating mamaya si Yaya Gloria. Siya na muna ang magbabantay sa iyo. Okay lang, ate. Naiintindihan ko. Huwag mo na akong alalahanin. Magiging okay din ako at siguro naman, papalabasin din ako ng doktor ko kapag makita niyang gising na ako. Saka, I think bumaba na ng lagnat ko. Pilit ang ngiting bigkas niya pero sa totoo lang, alam niyang may something sa kanya na hindi niya mawari. Mrs. Elena de la Fuente, any family member po ba nakasama mo? Napapansin namin na maliban kay Angela de la Fuente, wala nang ibang bumibisita sa iyo dito sa hospital sa loob ng 3 araw na naka-confine ka. Nakangiting wika sa kanya ng attending doktor niya. Pilit naman siyang umiti sa harap nito. Uli lang lubos na po ako, Dosi. Kung ano man po ang problema ng health ko, sa akin niyo lang po sabihin. Pilit ang ngiting sagot niya.
Napansin niyang inopen ni Dosi ang isang computer monitor na nasa harapan nito. Hindi niya maintindihan kung ano iyong mga nakikita niyang mga larawan pero sa seryosong hitsura ngayon ni Dosi sa harapan niya, alam niyang may problema. Negras de la Fuente diretsahin na kita. Base sa screening na nakikita namin sa iyo napapansin namin na may problema ka sa iyong tiyan or gastric. Iminumungkahi ko na sumailalim ka sa para ma-confirm natin ang lahat. Seryoso nitong bigkas. Kunot noon naman siyang napatitig dito. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit may mga ganitong test pa na dapat gawin. Malala ba siya? Dosi, ano ang ibig mong sabihin? May nakita po ba kayong problema sa kalusugan ko? Hindi ko po maintindihan. Seryosong sagot niya. Mrs., to be honest, may gusto lang akong i-confirm at kung sakaling ma-detect natin ng mas maaga ang problema na iyan, mas maganda. Para maagapan natin. Ano po ba ang gusto niyong ipahiwatig? Ano po ba talaga ang problema ng kalusugan ko, Dos? Para saan ang test na iyon? Seryosong tanong niya. Hindi niya kasi talaga agets eh. Gusto niyang malinawan. Ang test na iyan ay ginagawa sa mga taong may ipinapakitang simptomas na may gastric or stomach cancer. Seryoso nitong sagot sa kanya na labis niyang ikinagulat. Hindi niya ito inaasaha. Ni sa hinagap, hindi man ang ito pumasok sa isipan niya. Ano? Ibig mong sabihin posibleng may cancer ako? Mahina ang boses na tanong niya. Pakiramdam niya biglang namanhid ang buo niyang katawan. Bigla din siyang pinagpawisan. Not yet confirmed, Mrs. Kaya nga kailangan ko ang iyong approval na sumailalim ka sa or esophagoduodenoscopy. Para malaman natin ang problema ng mas maaga. Seryoso nitong bigkas. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan. No. Hindi. Hindi ito totoo, Dos. Healthy ako. Maayos ang kalusugan ko at imposible ang sinasabi mo. Seryosong sagot niya. Wala sa sariling mabilis siyang napatayo habang pigil niya ang sarili niyang maluha. I'm sorry pero wala akong balak na sumailalim sa test na sinasabi mo, Dos. Muli niyang sambit at pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, mabilis na siyang naglakad paalis. Nagpa-discharge siya sa hospital na hindi sinunod ang sinabi ng doktor sa kanya. Kaya lang pagka-uwi niya ng bahay, iba yung lungkot ang kaagad na sumalubong sa kanya. Wala ang kanyang mag-ama. Nasa Singapore daw samantalang heto siya, mag-isa, malungkot at may nararamdamang sakit sa katawan. Madam, ready na po ang lunch niyo. Kumain po muna kayo. Wika sa kanya ni Manang nang mapansin yata nitong paakyat na siya ng hagdan. Wala sa sariling napahinto siya sa paghakbang at pilit nang umiti. Ilang araw na ba siyang walang matinong kain? Hindi niya alam. Hindi niya na maalala. Basta, simula noong hindi na sila nagkabati ni Jake, nawala na din siya ng gana sa pagkain kaya nga mas lalong bumagsak ang timbang niya. Sige po, Manang. Salamat po. Sagot niya at naglakad na siya patungo sa dining area. Pagdating sa dining area, maraming mga pagkain na nakahain. Sobra-sobra sa kanya kaya naman kaagad siyang sumandok. Nakatatlong subo pa lang yata siya nang wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan. Nasusuka siya. Hindi kayang tanggapin ng tiyan niya ang mga pagkain na nasa harapan niya kaya mabilis siyang napatayo. Tumakbo siya sa banyo ng kitchen at doon siya sumuka ng sumuka. Ang 3 kutsarang pagkain na kinain niya ay isinuka niya lang din hindi niya din mapigilan ang mapaigik nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Manang! Manang, tulong po, malakas niyang sigaw. Wala sa sariling napasalampak siya sa sahig habang namimilipit siya sa sakit. Diyos ko! Diyos ko, madam, ano ang nangyayari sa iyo? Teka lang, sandali, tatawag ulit kami ng ambulansya. Wika nito pero mahigpit siyang napahawak sa braso ni Yaya Gloria. Hindi ko na kaya. Nandyan ba si Manong driver? Pakisabi sa kanya na ihanda ang kotse. Ihatid niya ako sa hospital. Wika niya habang habol niya ang paghinga. Pinilit niya din ang tumayo kahit na nahihirapan siya. Hindi niya na kayang maghintay ng ambulansya. Masakit na kahit ang paghahinga, nahihirapan na din siya. Halos 2 araw din siyang nakakonfine ulit sa hospital.
Pumayag na din siyang isagawa ni Dosi ang lahat ng test na dapat gawin para malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng matinding pananakit ng kanyang tiyan. Sa 2 araw na pananatili niya sa hospital, napapansin ng kanyang doktor ang kawalan niya ng gana sa pagkain. Sa bagay, hindi naman siya nakakaramdam ng gutom na siyang dahilan ang tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan. Noon, habol niya lang ay ang pumayat at sumeksi pero nakakatawang isipin na nasobrahan na siya sa pagiging payat ngayon. Ilang araw pa na ganito siya at baka maging kalansay na siya. Mrs. Elena, lumabas na ang resulta ng esophagoduodenoscopy at ikinalulungkot kong sabihin na ang mga sintomas na ipinakita mo ay tugma sa isang taong may stomach cancer. Seryoso at walang paligoy-ligoy na wika ni Dos. Hindi niya na mapigilan pa ang maluha lalo na at hindi niya ito inaasahan. Ang akala niya kasi talaga simpleng pananakit lang ng tiyan ang nararamdaman niya pero nagkamali siya. May mas malubha pa palang sakit. So, ibig mong sabihin, mamamatay na po ako, Dos. Ganoon ba? Umiiyak niyang sambit. Ngayon niya lang din tuluyang naramdaman na nag-iisa siya. Lalo na sa ganitong sitwasyon ng buhay niya. Kasalanan niya ba kaya siya nagkaroon ng cancer ngayon? May sado niya bang napabayaan ang sarili niya? Ito na ba ang katapusan ng lahat? Stage 2 stomach cancer at hindi porket meron ka na niyan, mawawalan ka na ng pag-asa. Mrs. Elena, curable pa naman ang sakit na iyan. Pwede pa natin maagapan sa pamamagitan ng medications at chemotherapy or surgery. Mrs., huwag kang mawalan ng pag-asa. Malakas ka at kaya mo iyan. Nakangiting wika ni Dosi. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Hinayaan niyang resetahan siya ni Dosi ng mga gamot. May iba pa itong sinabi sa kanya pero hindi niya na itinanim sa isipan niya lalo na at iniisip niya na lang na mamatay din naman siya. Sa mga ganitong klaseng sakit, ilang porsyento lang ba ang nakakasurvive? Mababa lang at tatanggapin niya na lang sa sarili niya na siguro, isa siya sa hindi makasurvive. Tama, bakit niya papahihirapan ang sarili niya gayong ang pamilyang binuo nilang dalawa ng asawa niyang si Jake ay unti-unti nang nawawasak dahil din sa kasalanan niya. Nasaan na ba ngayon ang mag-ama niya? Hindi niya alam at siguro wala nang pakialam ang mga ito sa kanya ngayon. Wala nang rason para ipaglaban ang buhay kaya naman wala na din dahilan para pakinggan niya ang sinasabi ni Dosi. Pagkagaling ng hospital at pagkatapos niyang bilhin, nagmanga niresetang gamot sa kanya ni Dosi, nagpasya siyang mag-ikot-ikot na muna. Hindi niya kasi alam kung hanggang kailan na lang ang lakas niya, kaya susulitin niya na ang pagkakataon na ito. Mamasyal siyang mag-isa. Susulitin niyang mga panahon na malakas at nakakalakad pa siya. Sa naisip niyang iyon, nagpasya siyang mag-drive patungo sa Tagaytay. Nakarating siya sa People's Park at imbes na mag-enjoy siya, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Nang gumabi na, nagpasya siyang mag-check-in sa isang hotel para makapagpahinga. Samantalang si DJ or Jake de la Fuente naman kanina pabalisa. Kaninang umaga pa sila dumating galing sa Singapore pero hindi niya nadatnan si Elena sa bahay. Gabi na at wala pa rin ito. Yaya, si Elena po. Nasaan siya? Kunot noon niyang tanong kay Yaya Gloria. Wala naman kasing pwede tanungin kundi ito lang eh. Po? Baka nasa hospital po. Sagot naman kaagad ni Yaya na labis niyang ikinagulat. Hospital? Bakit sa hospital? Nagtatakang tanong niya dito. Hindi niya alam pero bigla niyang naramdaman na parang may mabigat na bagay ang biglang dumagan sa bundok niya. Kasi po sir, halos 5 araw pong nakakonfine si Madam sa hospital. Hindi nga po namin alam kung ano ang problema pero palagi po siyang dumadaing na masakit ang kanyang tiyan. Siguro po dahil hain siya nagkakakain at nalilipasan siya ng gutom. Sagot naman ni Yaya sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ang maikuyom ang kamao. Kabisado niya si Elena, nagda-diet ito kaya pati ang pagkain ay kinatatakutan nito. Pero ang makonfine ng halos 5 araw sa hospital ay masyadong nakakabahala iyon. Saka, bakit hindi ito nabangit sa kanya ni Elena? Ni hindi man lang sinabi nito sa kanya ang kalagayan ng kusugan nito. Siguro dahil galit ito sa kanya. Tama, iyon ang dahilan. Siguro epekto ng pagda-diet niya ang lahat kaya sumasakit ang tiyan niya. Kasalanan niya at walang ibang sisisihin kundi siya lang din. Seryoso niyang sambit. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang iyon, mabilis na siyang naglakad paalis. Pupuntahan niya sa kwarto si Jana.
Simula noong dumating sila kaninang umaga, kaagad nitong hinanap ang ina dahil excited itong ibigay ang pasalubong. Kaya lang, gabi na at wala pa ring Elena na umuuwi. Sumusobra na talaga ang babaeng iyon. Wala na talaga sigurong mas mahalaga dito kundi ang sariling figure at kung paano maging maganda. Daddy, wala pa rin ba si Mommy? Hindi kaya galit si Mommy sa atin dahil hindi natin siya isinama? I miss her na po talaga. Malambing na wika sa kanya ni Gianna pagkapasok niya. Nasa kama nito ang mga pasalubong na ibibigay nito mamaya kay Elena. Wala pa baby eh. Pero don't worry, uwi din si Mommy. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Matulog ka at baka pagising mo, nandito na ulit si Mommy. Nakangiting sagot niya dito. Inalalayan niya pa itong maihiga sa kama nito. Dahil siguro sa matinding pagod nakatulog din naman kaagad ito. Kaagad naman siyang lumabas ng kwarto para tawagan si Elena. Napaka-imposible na talaga ang ginagawa ng babaeng iyon. Sa ilang araw na nasa bakasyon sila, ni hindi man lang niya nakitaan na nag-aalala ito sa kanila. Ni hindi din tumatawag at hindi nagtatanong ng update sa kanilang dalawa ni Gianna.